ang paniniwalang dapat kayanin lahat mag-isa, lalong tumitindi ang panganib. So ano nga bang magagawa natin? Una, kailangan natin baguhin ang pananaw sa mental health. Hindi natin dapat ikahiya ang magpatingin sa psychologist or psychiatrist. Ang mental health checkup ay kasing halaga ng physical exam. Pangalawa, kailangan nating palakasin ang awareness at education. Normal lang na mapagod. Normal lang na humingi ng tulong. May mga libreng counseling gaya ng DOH National Center for Mental Health Helplines at meron na ring libreng mental health programs sa mga lungsod tulad ng Quezon City at buong Davao. Pero hindi sapat na individual lang ang kikilos. Kailangan din ng tulong ng mas maraming LGUs, mga paaralan at ng pribadong sektor. Sa ilalim ng Republic Act No. 11036 o Philippine Mental Health Act of 2018, mandato ng bawat LGU na magkaroon ng community-based mental health programs. Kasama na dito ang counseling, referral systems at awareness campaigns. Ipinapatupad ito ng DOH sa tulong ng mga lokal na pamahalaan, paaralan, at workplaces. Sa mga paaralan, dapat may mental health education para matutunan ng mga kabataan kung paano alagaan ang sarili at kung saan sila lalapit kapag nahihirapan na sila. Sa mga LGUs, kailangan may maglaan ng budget para sa additional mental health desks at trained personnel. At para naman sa mga kumpanya, dapat may employee wellness programs na hindi lang token activities, kundi may kasamang counseling, flexible leaves, at stress management workshops. Kung sama-sama ang kikilos ang pamahalaan, paaralan at pribadong sektor, mas magiging madali para sa kalalakihan na aminin, kailangan ko ng tulong. Ang kalusugan ng mga lalaki, hindi lang sa katawan, pati na rin sa isip, loob, at diwa. Dahil ang tunay na lakas ng lalaki ay hindi lamang nasusukat sa tigas, kung hindi sa kung paano siya nagiging mas mabuting tao para sa kanyang sarili at para sa mga taong minamahal niya.